year may Frenar. top it off at your Mula sa istasyong nangunguna sa kwento ng mga alamat ng bayan, narito ang istasyong 4 upang magkwento at magulat ng ating alamat na pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako po si Third Varias, makasama ninyo ngayon sa ating espesyal na programa tungkol sa mga alamat. Kasama natin ngayon ang ating mga magandang kapong magpartner na sina Ashley Contrano at Sofia Lorente na magbibigay sa atin ng kwento ng alamat ng pinya. Tara na! At simulan na natin ang ating programa. Race FM. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Kurt, but you can call me Ash. At syempre, magandang araw din sa Cutify kong partner. Magandang umaga din sa iyo, partner, at sa ating mga tagapakinig. Ako naman si Sophia at kami ang mga kasama na ngayon upang magkwento ng kwentong alamat noon. Alam mo ba, partner, na ang alamat ay mga kwento nagmumula sa ating mga ninuno na naglalaman ng mga aral at kagilas-gilas na mga pangyayari. Partner, sa ating episode ngayon, tayo ay magtutungo sa kwento ng alamat ng pinya at ating tuklasin kung ano ang aral na nakapaloob dito. Hindi na ako makapaghintay, partner. Hay nako, partner, ako labis na sasabog sa ating alamat ngayon. Kaya huwag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin. Top it off at your Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Gustong-gusto niyang patuto ang kanyang anak sa mga gawaing bahay. Anak, Pina, sana'y ako iyong sundin. Nais ko lamang na kumilos-kilos ka naman dito sa ating bahay. Palagi ka na lang kasing nakahilata at walang ginagawa. Ina, marunong na ako. Kahit anong iutos nyo ay kaya kong gawin. Kaya huwag nyo na akong pagsabihan pa dahil alam ko na lahat ng gawaing bahay. Mahal na mahal kita, anak. Kaya lagi kitang pinagsasabihan. Ayaw kong lumaki kang walang alam sa gawaing bahay at lumaki sa layaw. Marunong na nga sabi ako. Ang dami-dami mong pang sinasabi. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makakilos at makagalaw. Kaya si Pina ang kanyang inuutusan. Pina, anak! Bakit, Ina? Maaari mo ba akong ipagluto ng lugaw pagkat hindi ako makakain ng maayos? Yun lang ba? Madali lamang yan. Kayang-kaya ko yung gawin. Intayin mo ako, Ina. Magluluto lang ako. Habang nagluluto si Pina ng lugaw, naiwanan niya ito dahil naglaro siya sa labas. Naamoy ito ng kanyang ina. Ito'y nasunog at dumikit sa kaldero. Pina, ang niluluto mo! Hala, Ina. Naiwanan ko ito. Hindi ko napansin na nasusunog na pala ang niluluto ko. Hay nako, anak. Puro ka kasi labas. Wala ka nang ginawa kundi lumabas. Patawad, Ina. Hindi na po mauulit. Pinagbigyan naman agad ito ni Aling Rosa dahil si Pina ay humingi ng tawad. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa at lalo pa itong lumala. Ay, naku, partner. Nakakabitin na nakaka-excite naman pala ang kwento na iyan. Ano na nga ba ang kasunod, partner? Kaya nga, partner, malalaman ninyo ang kasunod sa ating pagbabalik pagtapos ng ilang patalastas. Time check muna, partner, ang oras ay 9:57 ng umaga. Mga kaibigan, may special na anunsyo para sa inyo. Sa darating na linggo, magkakaroon tayo ng malaking sale sa aming tindahan. Oo, tama ka. Lahat ng mga produkto namin ay may malaking discount. Kung nais mong makatipid at makakuha ng magandang kalidad ng mga produkto, ito na ang tamang pagkakataon. Sa aming sale, maaari ka makakuha ng mga damit,
sapatos at mga kagamitan sa bahay na may 50% hanggang 70% na discount. Ito ang pinakamalaking sale ng taon. Huwag palampasin ang pagkakataon na makakuha ng mga produkto sa murang halaga. Tara na sa aming tindahan at mag-shopping na. Kami muling nagbabalik ng aking partner upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol sa alamat ng pinya. So partner, tara na at balikan na natin ang kwento ng alamat ng pinya. Simulan na ulit natin. Isang araw, nais magluto ni Pina. Ina, nasaan po ba ang posporo? Hindi ko ito makita. Kung saan-saan na ako naghahanap. Nandyan lamang iyan. Matuto kang maghanap. Palagi na lang ganito ang nangyayari. Palaging hindi makita ni Pina ang kanilang mga gamit. Kaya naman, nayamot si Aling Rosa. Ina, nasaan ang sandok? Hindi ko rin ito mahanap. Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Dahil sa sinabi ni Aling Rosa, biglang tumakbo palabas ng kanilang bahay si Pina. Pina, anak ko, andyan ka ba? Pagpasensyahan mo na ang sinabi ko. Nayamot lamang ako dahil tanong ka ng tanong sa akin. Pina, anak, Pina, umuwi na tayo sa bahay, gabi na. Anak ko, patawarin mo na ako, anak. Ulit-ulit na sabi ni Aling Rosa dahil hindi niya ito mahanap. Umuwi na lamang siya, baka sakaling umuwi si Pina, siya ay nakatulog, kakahintay. Kinaumagahan, hindi pa rin umuwi si Pina, kaya lumabas siya upang hanapin ulit ito. Ngunit sa kanilang bakuran, may nakita siyang isang bagay na nakatanim. Ano kaya ang bagay na ito? Parang ito ay isang hugis ng ulo na maraming mata. Naalala niya ang huling sinabi niya kay Pina bago ito mawala. Napagtanto niya na ito si Pina. Pina, anak, ikaw ba yan? Patawarin mo ako dahil sa aking tinuran noong huli tayo magkita. Hindi ko ginusto na magkaganyan ka. Sana'y mapatawad mo ako. Inaalagaan ito ni Aling Rosa at minahal na parang si Pina. Naging usap-usapan din sa kanila ang bahay na ito. Kaya lumipas ang mga panahon, ang Pina ay naging pinya. At ang oras ngayon ay 9:40 ng umaga. Ay, grabe partner. Kahit may mata na si Pina ay parang wala siya nakikita. Para sa ating mga tagapakinig, arito na po tayo sa dulo ng ating istasyon tungkol sa alamat ng pinya. Sana ay nagustuhan nyo ang ating mga kwento at natuto kayo ng mga aral mula sa mga ito. Kaya nga partner sa ating mga tagapakinig, sana'y may naunawaan kayo sa kwento ng alamat ng pinya. Muli, ako po si Kurt ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming istasyon. Ako naman po si Sophia. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo palagi at patuloy na makinig sa aming istasyon. Magbabalik po kami sa susunod na linggo upang magbahagi ulit ng panibagong kwento ng alamat.